Hi, hello guys. So in today's video, pag-uusapan po natin ang isa sa mga services ni GCash na pinakikinabangan at inaabangan ng maraming mga GCash users. Ito po yung makikita nyo sa apps is yung borrow o yung icon doon na may kamay, yung borrow options. Doon po sa mga GCash users na nalilito doon sa borrow options na yun, kasi may tatlong ano doon yung options paano manghiram ng pera. So magkakaiba po yung pangalan niya pero isa lang po ang meaning, manghiram po or mangutang. So ibig sabihin borrow. Mapapansin niyo po andun po si G-Credit, and then andun din po si G-Gives at saka si G-Loan. So ano po pagkakaiba ng mga options na ito, kasi syempre marami ring nalilito. Kahit ako po medyo nalilito ako nung una akong gumamit or nag-check ng options or services nito na GCash. And itong services ni GCash na borrow is hindi for everybody. Sa services na ito, ito ay ino-offer lamang po dun sa mga usual na GCash users, dun sa mga matataas yung trust rating or tinatawag na G-score. I guess yung minimum dapat at least nasa 572 G-score. And kung hindi nyo naman alam kung ano yung G-score nyo, punta lang po kayo dun sa profile nyo, and then i-click na lang po yung G-score dun sa baba. Makikita nyo na po yung G-score level nyo. Paano po increase po yung G-score kung hindi po kayo eligible? Kasi dapat eligible kayo, meron kayong verified na GCash account. Kung usual nyo pong ginagamit si GCash services or yung mga ibang services na nakapaloob sa GCash, malaki po yung chance na mag-increase po yung G-score niyo po. So doon po kasi nagbe-base si GCash para maging eligible po kayo dito sa borrow options. So doon sa tatlong borrow options ni GCash, ano pong pagkakaiba ng mga services na to? Bakit tatlo? Pwede namang isa lang po. So ito po yung explanation po. So mag-start po tayo doon sa kay G-Credit. Si G-Credit po is isa borrow options na nagbibigay ng options sa mga GCash users na eligible para mag-purchase online or mag-purchase ng product and services in real like physical store, kung itong store na to is may capability na mag-accept ng GCash. So kasi gagamit kayo rito ng QR code. So basically itong si G-Credit is papataw ng 5% interest po dun sa mga gustong umutang gamit po si G-Credit. And so yung billing cycle po ni G-Credit is within 30 days. So after nung statement date nyo, dapat bayaran nyo na po siya within 15 days from the time na ma-receive nyo po yung statement bill nyo. So itong si G-Credit, so wala siyang option na bayaran nyo po siya installment. So after nung billing cycle, dapat kung ano man yung na-purchase or na-spend nyo during dun sa time frame ng billing cycle, dapat bayaran nyo na po agad yun the following month. So 15 days from the time na ma-receive nyo po yung statement nyo. And then yung susunod po is si G-Loan. So ano po ba itong si G-Loan? Si G-Loan is basically a cash loan. So dito hindi nyo kailangang mag-purchase, hindi nyo kailangang mag-credit or mag-gamitin yung G-Loan online kasi this is a cash loan. So itong si cash loan is ibig sabihin pwede nyo i-withdraw yung pera or i-transfer yung pera sa ibang account nyo and gamitin nyo po sa mga ibang expenses nyo like Meralco bill or i-purchase sa labas or sa mga physical store. So it's an actual cash si G-Loan. So yung usual na charges or percentage ni G-Loan is pumapalo ng 2.59 or 2.6%. So yun yung is charges for yung inutang nyo na cash loan. Parang katulad ng mga like loan apps, ganun po. So nakakakuha po kayo ng cash dito kay G-Loan. So basically po ito cash loan, and pwede nyo pong bayaran ng installment. Ang isang different po dito kay cash loan is aside from
2.6% or 2.59% na pinapataw niya sa monthly pag in-installment niya ng 1 year is may charges po siyang processing fee. So pumapalo ng almost ganun din po yung ano niya, halos 3% po yung ibabawas niya po yun sa actual na amount na makukuha niyo. So kung nag-borrow kayo ng 20,000, kung approve kayo sa 20,000, so mayroon pong bawas po yan na processing fee. And then yung third option is si G-Gibbs. Ito pong si G-Loan at saka si G-Gibbs is powered by Fuse. While si G-Credit is powered by CIMB. So siya po yung nagbibigay ng pautang po dun sa G-Credit. Pero itong si G-Loan, yung pangungutang ng cash loan, at saka si G-Gibbs is powered by Fuse Lending. Yun po yun. Sila po yung nagsusupport. And then, ano bang pagkakaiba nitong si G-Gibbs? Si G-Gibbs po is like buy now, purchase now, and pay later. So, yun po yung parang magandang difference niya between kay G-Loan. So, buy now, pay later. Parang katulad kay Atome na may buy now, pay later. Ang pagkakaiba lang nito is itong si G-Gibbs is wala pong processing fee kapag gusto niyo pong i-avail. May magandang gamit po itong si G-Gibbs. Like for example, pwede po kayo magbayad ng bills. Pwede niyo pong gamitin itong si G-Gibbs. Ang isa pa sa kakaiba rito kay G-Gibbs is that may minimum amount na dapat yung gamitin para maano niyo siya ma-avail. Like as far as I know, yung usual po is minimum 2,000 pesos para ma-avail niyo po yung itong services na to. And then yung iba naman is mas malaki, 3,000 o 4,000. Sa akin yata pumapalo na ng 4,000 yung minimum na dapat gamitin ko para ma-avail ko itong si G-Gibbs. Itong si G-Gibbs is pwede nyo pong gamitin to purchase like outside sa mga physical store na gumagamit ng QR. So activate nyo lang po yan sa cellphone nyo. May purchase kayo ng items sa mall, and then gusto nyo bayaran gamit yung si G-Gibbs, pwede po as long as may QR code. So i-click nyo lang po yung QR code, tapos ipaprocess nyo yung payment. So as long as within the minimum amount na nire-require nyo, like if there is 2,000 pesos in your minimum allowed sa inyo is 2,000, pwede nyo pong gamitin. Hindi nyo po siya pwedeng gamitin kung below sa minimum. So yun po. And then dun po sa online, pag gusto nyo pong magbayad ng mga bill payment katulad ng Meralco, and then katulad ng mga ibang expenses na online, or like si credit card po, pwede nyo pong gamitin tong si G-Gibbs magbayad ng credit card. Punta lang po kayo dun sa bill, makikita nyo po kung eligible siya or covered siya ni G-Gibbs. Kasi may mga ibang institution na hindi niya ina-accept si G-Gibbs, pero most of the credit card, pag tinignan nyo po dun sa bill, is ina-accept niya. So pwede nyo pong gamitin itong si G-Gibbs na pambayad ng credit card or yung mga bill payments nyo po online dito kay GCash. Pumapalo po ang percentage nitong si G-Gibbs ng percentage niya na nasa 3% or 2.99% for 12 months. Kasi itong si G-Gibbs, pwede niyo po siyang i-installment po. Halimbawa, nagbayad kayo ng credit card niyo ng worth 10,000 pesos and gusto niyo pong installment. So, may mga options po doon up to 12 months po installment na gusto niyo pang i-divide sa 12 months. Pwede niyo pong i-choose yung option ng 12 months. Pero pag malaki yata yung yung inutang niyo po, automatic na po siya 12 months ni G-Gibbs. So yun po, pero dito po walang processing fee pag ginamit yung service niya. Halimbawa binayaran niyo sa credit card mo o sinarara ko niyo. Wala siyang processing fee na katulad kay G-Loan, pero may processing payment or yung 10 pesos pag ginagamit niyo po itong si G-Gibbs, di ba pag nagbabayad po kayo may charges na 10 pesos. Yun lang po yung charges niya. And then installment po siya for up to 12 months. So going back guys, so itong tatlong borrow options ni GCash. So yung una is G-Credit powered by CIMB, and nasa 5% po yung interest charges niya, and hindi niyo po siya pwedeng gamiting installment. So one time payment lang po ito, straight payment. So after niyo ma-receive po yung statement date nyo, so dapat mabayaran nyo sa within 15 days. So parang katulad nito si Atome.
And then next would be yung G-loan. So sa G-loan is pwede po kayong mangutang ng cash, actual cash na pwede niyo pong gamitin sa iba't ibang mga purposes niyo. And pwede niyo po siyang installment po after 12 months. And may patong po siya na pumapalo ng 2.5 to 2.6% and installment po. And then powered by Fuse lending. And then yung third option is also powered by Fuse lending, and tinatawag po itong sa GGives. Sa GGives, pwede nyo pong gamitin online sa mga bill payment nyo, pwede nyo pong i-purchase even sa online or sa mga physical store. So pumapalo po yung percentage nyo po sa almost 3%. And pwede nyo pong installment. So, ibig sabihin, installment plan po ito. So, like, buy now and pay later. So, yun po sa GGives. So, dun po sa mga nalilito, yun po yung mga pagkakaiba nila. Pero, utang po ito lahat. So, yun lang po yung mga pagkakaiba nila. And guys, maraming salamat po sa patuloy na panonood sa mga inilalabas nating mga video. Kung may mga katanungan po kayo, you are welcome to drop yung question nyo po dyan sa comments field. And kung hindi pa po kayo nakasubscribe, nandyan lang po yung subscribe dyan sa baba, i-click nyo lang po. And i-click nyo na rin po yung bell notification para at least lagi po kayong notify kung may mga ilalabas tayong mga video. And once again, thank you so much for watching, and I hope to see you next time sa next na video.